dating Presidente Rodrigo Duterte doon sa kanyang malubhang pagbabanta. Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. At ito na nga, umariba na nga itong mga makakaliwang grupo, mga kabayan black, at suportado umano ng House ni Martin Romualdez, mga kababayan po natin, ang kanyang pag-file ng kaso kay dating Pangulong Digong, online grave threat umano, mga kababayan po natin, dahil sa pagbanta sa kanyang buhay. At alam nyo ba, ayon sa kanya, doble umano na pasakit ang kanyang inabot. Anong sinabi ito ni Pangulong Digong, at takot na takot umano siya sa kanyang buhay. Kaya umano at nagpasalamat siya dahil binigyan siya ng security details ng House of Representatives. Oy, hindi mo na kailangan yan, Franz Castro, dahil marami ka na mga security sa iyong paligid. So alam natin yan, kaya wag ka nang magmaang-maangan at magkunwaring kawawa, pabiktim at takot sa iyong buhay. Mga kababayan po natin, hanggang kailan kaya itong ikakaso ni ni Franz Castro? Alam natin, dating Pangulong Digong ay isa itong abogado. Hindi yan basta-basta magbitiw ng isang salita basta't hindi niya naisip o alam niya na yung posibleng mangyari. So dito mga kababayan po natin, sa pag-file ng kaso ni Franz Castro, tila ba inamin niya na ang katotohanan na siya nga ay sumusuporta sa makakaliwang grupo, kung hindi man sumusuporta ay miyembro nito makakaliwang grupo. Dahil yun ang pinapatamaan ni Pangulong Digong, so na special mention ang kanyang pangalan, dahil siya nga ang talagang parang inatasan, binigyan ng task na tirahin itong si Vice President Sara Duterte patungkol sa confidential fund. At inuungkat niya nga ang patungkol na rin, mga kababayan po natin, sa confidential fund ng Davao City. So ang dating Pangulo ay hindi naman takot at handa na mga buksan ang report patungkol nga sa expenses ng Davao City nung sila nga yung mayor ni Inday Sara. So ngayon mga kababayan po natin, kapag mapatunayan umanong guilty itong si Pangulong Digong o dating Pangulong Digong, ay posible pala itong magmulta ng 100K at 6 na buwan hanggang 6 na taon na pagkakakulong. So mga kababayan po natin, ayon kay Attorney Salvador Panelo, itong kinakaso ni Franz Castro, parang divert lang ito para maiba yung pinag-uusapan, lalong-lalo na mainit ngayon ang issue, mga kababayan po natin, sa extraordinary expenses. Franz Castro, ang ibabayad mo ba sa inyong abogado ay galing din kaya yan sa extraordinary expenses na binibigay sa iyo at sinusuporta sa inyong grupo ni Martin Romualdez? Mga kababayan po natin, So anyway, pakinggan natin ang kanyang mga sinabi sa media, mga kababayan po natin. Grade threat sa revised penal code ay grade 2, article 282. So para panagutin si dating Presidente Rodrigo Duterte doon sa kanyang malubhang pagbabanta sa aking buhay, doon sa malubha umano, mga kababayan po natin, malubhang pagbabanta sa kanyang buhay. Programa niya noong nakaraang October 11 sa isang station. So, ito yun, wala na siya ngayong immunity. Kailangan niya nang harapin yung mga kaso na iyaan sa kanya. Ayan, wala nang immunity itong si dating Pangulong Digong, pero tandaan mo, suportado pa rin ito ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na siya talaga ang nagbubulabog sa inyo. So sa pagkakataong ito, dahil sa iyong ginawa, baka posibleng lalong ma-expose ka, Franz Castro. Hindi mo pa siguro kilala itong si Pangulong Digong kung gaano kalakas ang kanyang intelligence. Katulad nito na talagang hindi niya na magagamit ang kanyang immunity para magtago sa mga kriminal. So ito mga kababayan po natin, kunwari pabiktim kung magsasalita. Itong sa kanila kunwari pag bumanat sila, parang ang tapang, pero pag sila naman yung binanatan, mga kababayan po natin, pabiktim, paawa-awa, ipik. So tingnan mo yung kanyang pagmumukha, kunwari iiyak. Pero umuusok yung loob niya yan, mga kababayan po natin. So malubhang pagbabantay sa aking buhay dahil nagkaroon din naman ng epekto, lalo na sa panahon na ako ay kasalukuyan nagdadalamhati sa pagkamatay ng tatay.
doon. So, yun pala, namatayan umano si Franz Castro. So, condolence naman po tayo kay Franz Castro, mga kababayan po natin. Yan, seryoso muna tayo dyan. Condolence po, nakikiramay po ako sa iyo, Franz Castro. Kaya pa talaga, pinagbantaan ang aking buhay. So, gaano katindi po yun na kasabay ng bintana ng klase kayo? May mga ganitong klase ng banta sa buhay ninyo na kailangan pa ng trabaho yung trabaho na pinapawisan. Yes, so talagang na-shock po ako dun sa ginawang Na-shock daw siya, mga kababayan po natin, sa suporta na ibinibigay sa kanya ng House of Representative ni Romualdez. threat ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa aking buhay dahil nga. So ito nga, talagang masakit. Parang dobling sakit ang naramdaman ko nung panahon na yun na nakareceive pa ako ng ganyan pagbabanta sa akin. Yung support po ng House, nagsabi they will support. Paano klaseng support ang pinakita sa inyo? Well, ako yung natutuwa din naman doon sa... So mga kababayan po natin, ang labang ito parang pinipersonal na ng house ni Martin Romualdez at ng kanyang mga alipores, mga kababayan po natin. Dahil unang-una kung bakit talagang sinuportahan nila itong si Franz Castro, kasi ang iniisip nila kapag kinasuhan na itong si Pangulong Digong, akala nila ay mananahimik pa. So mukhang inaaraw-araw na ngayon ni Pangulong Digong yung pagbabanat at pagkahamon sa kanila patungkol sa extraordinary expenses aka classified fund kung saan nila ginastos. So bakit hindi na lang nila sagutin yan, mga kababayan po natin, kung saan nila ginastos ang pera, ilabas nila ang kanilang resibo. So ito ngayon ang kanilang tactics, lalo na sa mga alipores ni Martin. So yung ibang congressman, mahigit sila 300 ay nananahimik naman dahil unang-una, bakit sila umangal? Unang-una, hindi naman sila nagbubulsa ng pera, wala naman silang ginagawang masama. So bakit sila kailangan magre-react? So disregard na lang kung hindi ka naman guilty, lalo na pag hindi minimension ang iyong pangalan. Kasi ang minimension dito ni dating Pangulong Digong ay itong si Castro, ayan, si Raul Manuel o si Raulo Manuel, itong si Brosas, si Arlene Brosas. Sila ito kasi, mga kababayan po natin, ang aktibo ngayon na lumalaban na miyembro ng makaliwang grupo. Dati ito sila ay binabatikos itong ating gobyerno. So ang binabatikos ngayon ay itong si dating Pangulong Digong at si Vice President Sara Duterte, So ang Pangulo mukhang hindi nila tinitira. At itong si Martin, siyempre, sinusuplayan sila, mga kababayan po natin. So itong laban ay tila ba nagiging personal, yan ang paningin ko dito. Dahil sa mga sinabi ni Pangulong Digong sa kanila at hamon kay House Speaker Martin Romualdez, ito ang kanilang paraan para ma-divert ang pinag-uusapan patungkol sa extraordinary expenses. So ganun pa man, hindi po tayo nananahimik niyan, lalo na si Pangulong Digong, at patuloy niya itong hinihingi ang audit mula sa House of Representatives, lalo na kay Speaker Martin Romualdez. So ngayon, itong kanyang alipores, naging alipores niya na ito. Hindi natin alam kung sino nang kontrolado. Kontrolado ba ni Martin ito o si Martin ang kontrolado nito ni Franz Castro? Anyway, mga kababayan po natin, ayon sa mga kilalang kaibigan at kaalyado ni Pangulong Digong, ay wala naman umano itong basihan at useless ito. Itong issue na ito ginamit lang pan-divert. Hindi pa nga sigurado kung ang kanilang sabina na i-issue kay Pangulong Digong ay sasagutin ni Pangulong Digong o hindi. O baka hayaan na lang ito na ang korte na mag-decide kung may probable cause ba o hindi. Kasi kung mayroon man, si Pangulong Digong kaya niya umano i-represent ang kanyang sarili bilang isang abogado. So hindi niya na kailangan ng abogado dahil umano napakagaling itong piskalya at abogado. So titingnan po natin, mga kababayan po natin, kasi itong mga abogado ni Franz Castro, parang challenge din nila itong justice system po natin. So dito umano nila malalaman kung gumugulong ba ang hustisya sa ating bansa. Gumugulong talaga yan. Depende sa inyong kaso na ipafile at kung mapapatunayan nyo na talagang may banta sa sinabi ni Pangulong Digong. Lalong-lalo na itong si Pangulong Digong ay ordinaryong Pilipino na may karapatan siya na magbigay ng kanyang sariling opinion. So para sa inyong sariling opinion, komento, huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Huwag na rin kalimutan mag-subscribe sa ating social media platform, mapa Facebook, mapa TikTok, at mapa YouTube. Para sa mga karagdagang reaction and
komentaris mga kababayan po natin. Maraming salamat.